Nananatili pa rin ang heart diseases na leading cause of death sa buong mundo, lalo na sa panahon ngayon na marami ang merong unhealthy lifestyle. Kaya today, pag-uusapan natin ang common heart problems at paano ito malulunasan. With us today is the President and CEO of Shebezayan Philippines Incorporated, Dr. Lizelle Porgosa. Kasama rin po ang kanilang Marketing Director na si Ms. Rolette Frias. Good morning po, good morning. Welcome back to the Ayan na nga. Question na about sa mga puso. No? Bukod Doc dun sa mga iniinda ng mga emotional na, okay ba yung puso ko ngayon? Paano po ba sa literal na aspeto? Paano po natin malalaman na yung heart po natin ay okay? Good morning po sa lahat. Good morning, Kuya. How do we know that our heart is okay? Of course, by having a normal blood pressure is a sign of a good heart. No chest pain, no chest discomfort, and no shortness of breath. Ayun. Talagang ito yung mga common symptoms po na nararamdaman. No? Pero Yes. ano po yung parang mga pinaka-sinasabi na common heart problems and yung causes nito? Yung pinaka-common heart problems, number one is unstable angina, heart attack, heart failure, arrhythmias, or unstable heart rhythm, then shortness of breath, and high blood pressure. Yun. Nabanggit niyo po kanina yung heart attack. So, paano po ba nape-prevent yung mga heart attack? Actually, ang pinaka-common cause muna ng heart attack is by having a high blood pressure, high LDL or cholesterol and triglycerides, and obesity, having a diabetes, and smoking, and of course, unhealthy lifestyle and unhealthy food. Dahil po Pagkain talaga, no? Pagkain. Lifestyle din po Lifestyle talaga. talaga. no? Yes. Pero, Doc, kasi po, di ba, usually po, yung mga nagkakaroon po ng high blood pressure, nasasabi po natin na nasa matured age na sila. Pero usually po, merong mga bata din po diba, na nagkakaroon na po ng mga ganitong sakit eh. Dahil din po ba ito sa factor din po ba yung nagpupuyat? Isa yun sa factor, and of course, yung tinatawag natin na unhealthy food, lalong-lalo na po ngayon, yung ating food na kinakain na hindi na po talaga healthy, kahit batang-bata pa, nagkakaroon na po sila ng ganitong uri ng sakit at mahirap po itong ma-prevent, lalong-lalo na po. Laganap eh. Yes, lalong-lalo na po yung mga magulang na wala pong kaalaman with regards to healthy food and healthy lifestyle. Pero Doc, syempre gusto po natin ng solution sa bawat problema, di ba? Eh, paano naman po ito pong red pine needle oil? Paano po siya nakakatulong sa mga common heart problems or mga ailments po? Before tayo mag-discuss about red pine needle oil, paano po siya makatulong and makaka-prevent, of course, kailangan po natin to eat a healthy balanced diet. Number one po yun. And then, ang susunod ay yung ating healthy lifestyle, maintain a healthy weight, and keep your blood pressure under control. Then, si red pine needle oil, ang laki po ng kanyang rule kung paano po ma-prevent ang ating tinatawag na cardiovascular disease. At, Ma'am Rolette? Ayan. So, to discuss it further, paano ba tutulong ang red pine sa mga problemang pangpuso? Literal. Napakalaki po ng kanyang nagagawa. Bakit? Ang specialty po ng red pine ay maglinis ng dugo. Tandaan po natin, there are around 170 diseases na maaring mag-breed kapag po ang dugo natin ay hindi malinis. Kung tutuusin po, ang punot dulo ng lahat ng sakit ay naguugat sa maruming dugo. Now, if your blood is cleansed, ang density po ng ating dugo ay nai-improve. Hindi sobrang lapot, hindi sobrang labnaw, but healthy enough to flow around the body on time. Bawat himay-may po ng ating katawan ay dinadaluyan ng dugo. So napaka-importante na siya ay malinis, tama ang density, at the same time, nabanggit po kanina yung unhealthy lifestyle, yung food choices. Over the years, sa lahat ng kinakain natin, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na cholesterol plaque. Ito po yung mga bara-bara, nagiging sanhi ng clot, na kapag minsan po ay hindi nakadaloy ng maayos ang dugo o kaya mahina ang ugat, maaari kang maputukan ng ugat, aneurysm yon. So pag nalinis ang dugo, na tama ang density, natanggal ang bara, sigurado po, the condition of your heart
the condition of all other organs of your body as well as other diseases na meron tayo sa katawan ay mai-improve po. Kaya napakalaking bagay po talaga ng nagagawa ng red pine. Yun. Pero nasasabi niyo na rin po, nababanggit niyo na yung kahalagahan ng red pine. No? Ano po yung mga ingredients na pwedeng makatulong para ma-prevent po yung mga heart diseases na to na mayroon po doon sa ating Shebazion na red pine needle oil? Red pine needle oil contains 300 essential nutrients. Pero yung pinaka-outstanding sa kanyang ingredient na yung nutrient na matatagpuan sa kanya, yung tinatawag na terpene and rutin. Yan. Bihira po siyang matagpuan pero napaka-powerful nito as an antioxidant, anti-inflammatory. Napakarami po nilang kayang gawin sa katawan. In fact, magaling po sila sa mga cardiovascular diseases, even for controlling your sugar, balancing of hormones. At ang nakakatuwa po dito, it has the ability to cross through the blood-brain barrier. Hindi po lahat ng substances ay nakakatawid sa blood-brain barrier. Kaya minsan nagtataka po tayo, may iniinom po tayo, pero hindi naman tayo gumagaling. Kasi po hindi sila nakakatawid. But a red pine needle oil, including its essential nutrient, has that capacity. Kaya naman, nafe-feed ng tama ang brain para po makapag-command siya ng maayos sa buong katawan. Pero Miss, tanong ko lang po, gaano naman po katagal or gaano kabilis yung pag-epekto po ng red pine needle oil? Ilang take? Oo, kung magte-take po ba sila for months or weeks? Paano po ba yun? Siyempre, would like to say, walang magic. Ang sakit, over the years natin yung nag-gather. And since si red pine, ang i-address niya is the root cause of all these diseases, which is the cleansing of the blood, it will take some time. At the same time, gusto ko pong bigyan ng emphasis, natural po kasi si red pine. Wala itong synthetic component. So it would take around 6 months. Ideally po, 6 months. Yes. To notice difference. Nang tuloy-tuloy na pagte-take. Actually po, for the first 2 months, meron ng difference yun. Feel na. Opo, kasi piniprevent niya na yung pag-increase ng mga blood fats, liver enzyme. For the 3rd and 4th month, kinokontrol niya, kanina kinontrol, sumunod po nun tinatanggal na. Until such time, in most of our patients, sa kanilang cases, after 6 months of taking it, pagdating sa laboratory, nagno-normalize po. Pero paano naman po sa mga iba na meron na silang tinitake na maintenance, pwede po ba nilang isabay ito sa red pine needle oil? Good question. No contraindication. So, hindi po problema. For, in most cases of our patients, ang lagi po naming sinasuggest is that you take red pine 30 minutes before your meal because it's classified as food. After an hour of your meal, that's the time that you take your synthetic or yung maintenance natin. And sa pag-observe po ng most of our patients, in due time, ang nakakatuwa, nakakalaya sila sa maintenance. Okay. So isa po yung sa mga testimony ng mga may mga heart problems na nag-take ng Shebazion. Pero ano po yung mga iba pang testimonies nila na parang na-feel po nila after nila mag-take for some time? Ano po yung mga parang na-alleviate sa kanila ng mga sakit? Mga Yung sa mga testimonies po. sa mga nag-take ng Shebazion ng red Marami. pine. As I have mentioned, it has the ability to help over 170 diseases. Siguro kung merong yung simpleng masasabi natin, yung mga dating zombie nakakatulog na. Ibig sabihin po yung hirap matulog. At the same time po, yung mga hirap na makaihi, yung mga may cases sa kidney, nakakaihi na po sila. Doon mo ma-appreciate na yung simpleng bagay na ito pala ay regalong maituturing sa taong may karamdaman. But other cases, syempre, bumaba ang sugar, meron po kaming cancer patients, nagno-normal po ang lab, may mga diabetic patients, meron po kami mga subject for operation para tanggalin yung bara ng puso, but sa tulong po ng Panginoon at ginamit niya ang red pine, natanggal po ang mga clots sa kanilang mga ugat. So, no need for operation. At marami pang iba. Even autoimmune, may cases po kami niyan. Gano'n naman po ka bata yung pwede mag-take ng red pine needle oil? Good question. Ayan. Red pine needle oil is so potent. For you to be able to make 1 capsule, you need about 2.7 kilograms nung pinakadahon niya. So, ang ginagawa po natin, 18 years old and above, yan yung mga pwedeng mag 1 capsule pataas. Pag mga bata pa po, ang ginagawa natin, inihahalo natin siya sa water, binubutas yung soft gel, magpapatak lang po tayo ng few drops, tapos po hinahalo, tapos yun po yung pinapatake sa bata. But, meron po kaming red pine juice if they are younger. And there is a study
that kapag ang bata ay araw-araw nagtitake ng red pine juice, halos hindi na po sila magkasakit. So, yan Less po yung concentration sample natin sa pala. video. Ano po Doon yung ako curious eh. Kasi doon ako curious kung may capsule ba or may syrup na style, na type ng red pine needle oil. Pero mukhang meron naman. Paano po yung, ano po yung nangyayari sa video po? Pwede po pa-discuss. Ayan, si Doc. Yung styro kasi, yan po ay nag-represent ng ating toxic or cholesterol in our blood. Ang styro, kahit ibaon natin yan sa lupa ng ilang taon, hindi po yan siya nabubulok. So let's say for example, yung styro na yan po yung nag-represent ng ating cholesterol and triglycerides inside our blood vessels. Meron pong kakayanan ang red pine para tumulong na i-dissolve yung plaque Ayaw. na meron tayo sa ating heart. So ganyan po magtrabaho ang ating red pine needle oil. At marami pong nagtatanong kung sila po ba ay iinom, mabubutas po ba ang kanila. Good question, natakot sila. Guns ba nila? Baka ano? So siguro po, kung kami po ay, kung ang red pine oil ay nakakabutas ng Hindi na tayo bituka at magkikita. yung nakasira ng stomach, wala na po kami dito ngayon. Ah, okay. Kami po ay 5 taon na pong nagtitake ng gamot na ito at kami po ay malaya sa iba't ibang karamdaman at salamat po sa Panginoon. Personally naman pala. Nice. Pero, saan po ba pwedeng makabili ito para po dun sa mga kasambahay natin na interesado na, di ba? Na bumili ng red pine needle oil. Ayan. So, for those of you who are interested, maaari po kayong mag-visit sa aming website, shebazayan.com, at meron din po kaming shebazayan.net. So, pwede po tayo mag-place ng order. Kung malapit-lapit po kayo sa aming opisina, inaanyayahan po namin kayo. Our office can be found at Unit 320, Civic Prime Building, Civic Drive, Alabang, Muntinlupa. At libre po ang pagkain, merienda doon. Ayun. Pero once again, pwede niyo po ba i-share ang social media accounts natin and contact numbers para po sa mga kasambahay natin interested? Yes. Sige, Doc. Ngayon. Pwede nyo po kaming kontakin sa mobile number 0917-123-7494 or kaya sa aming Facebook page, Shibazayan Yun. Philippines Inc. Main. Pwede nyo po kaming i-visit doon sa shibazayan.net. Zion. Yun, para sa mga kasambahay natin talaga. May mga iniinda na, hindi lang para sa mga sakit sa puso po, no? Sa iba't ibang sakit talaga na parang yung root cause nga ng mga sakit, yung i-target natin. Kasi usually yung mga symptoms lang yung tinatanggal po, di ba? Na parang, may sakit ka sa ganito. Yung symptoms ang aalisin. So, mas maganda kung ito-target natin yung root cause ng mga sakit. Para hindi na ito pabalik-balik nga naman. Tama, 170 po, no? Ng Yes mga po. sakit yun. At syempre, di ba, yung puso natin, pag kinumusta na, malamang iba na yung sagot. Okay na. Okay na talaga. Nakangiti na, gano'n. Pero, Doc and Miss, thank you so much po for joining us today. Dr. Lizelle Porgosa and Miss Salamat. Violette Frias. At syempre po, mga kasambahay, TV. Yes, samantala sa atin naman pong tampok na istorya ngayong umaga. Aminin man natin o hindi. Di ba kapag medyo kabisado na natin yung isang gawain, minsan nawawala na tayo ng interes at hindi na tayo nagbibigay ng effort. Totoo nga. Pero hindi natin alam na mayroong pwedeng pumalit sa pwesto natin anumang oras.